Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily reading or daily messages reading for August 1st. No, sorry. This is for September already. Oh my God. September 1st na kay bilis ng araw. Bare months na, Aries. So, maraming salamat po sa inyong pagbisita sa ating channel, sa muling pagbalik dito. Maraming salamat. At kung bago naman po kayo dito, welcome na welcome po kayo rito. At maraming salamat din po sa inyong pagbisita. At general reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. Unang mensahe ni Aries, we have the Empress energy. Ayan, napakagandang simula, no, ng buwan ng September para sa inyo because this is about prosperity and abundance, no? This is also a creation energy, Aries, kaya definitely meron kayong mga sisimulan ditong bago, no? Bagong, bagong business opportunity, bagong career opportunity, bagong trabaho, yung mga along those lines, kasi yung pwede ninyong pagkuhanan ng kaperahan, ng additional income, yung magkakaroon kayo ng pagkakataon na magkaroon kayo ng financial abundance, no? Yun ang mga i-create ninyo around this time. Yun ang sisimulan ninyong mga endeavor around this time. So this is really beautiful. Maari din ang iba sa inyo ay magsisimula na magbuo ng sarili ninyong pamilya, no? Maaring meron dito mag-aasawa or maaring meron ditong manganganak na or siguro gusto na ninyong magbuntes, no? Maaring kayo yun or partner ninyo or asawa ninyo, yung mga ganon. Because this is also a mother archetype, no? Kaya siguro ang iba sa inyo, yung magsisimula na ng pamilya, mag-aanak na, yun. Or maari siguro ang iba din sa inyo, Aries, siguro ang trabaho ninyo is nangangalaga kayo ng mga bata, no? Nangangalaga kayo ng mga tao sa paligid ninyo. Maaring that is your profession or maaari din na tumutulong kayo sa pag-aalaga ng mga apo ninyo, mga kapatid ninyo, mga lalo-lalo na yung mga anak ninyo, mga aring ganun din ang sitwasyon, So that is really beautiful. What else for Aries? We have the Magician energy. Napakaganda talaga. Kasi 'di ba, sabi ko dito sa Empress energy, magsisimula kayo dito ng something, a new endeavor. At si Magician, you are making things happen. Yun ang sinasabi ng Magician energy, na you are making things happen ngayon sa buhay ninyo. So talagang tuloy-tuloy. Kung ano man yung iniisip ninyong gawin, talagang gagawin nyo na yan ngayon. No procrastination anymore. Wala nang pag-hesitate dito. Wala nang pabago-bago ng isip. You are really going to pursue, no? Kung ano man yung gusto ninyong i-pursue, kung ano yung vision ninyo, talagang gagawin ninyo ang lahat ngayon at sisimulan nyo na yan, no? And this is really very beautiful kasi kasama niya si Empress. So, ibig sabihin, kung ano man ang sisimulan ninyong mga endeavor ngayon, pagkakapirahan ninyo yan. Maari talaga na ang mga sisimulan ninyo ngayong trabaho or negosyo, yung mga ganon, talaga magdadala sa inyo ng prosperity and abundance. So that is really beautiful. We also have Two of Swords. Ayan. So maaring yan ang pinag-iisipan ninyo. Maari din naman na may mga iba-ibang options kayo dito siguro. May mga course of action dito na pinagpipilian ang iba sa inyo. Kasi magdedesisyon na kayo dito na gagawin nyo na or sisimulan nyo na, no? Yung trabahong yan or kung ano man ang endeavor na yan. Pero maaaring may mga choices kayong pinagpipilian. So ngayon, maaaring nasa kayo, nasa pag-iisip kayo ngayon kung alin yung uunahin ninyo, no? So maaaring gano'n. But in cases like this, Aries, na hindi kayo makapag-desisyon kung alin, makakatulong sa inyo kung mag-tune in kayo sa inyong intuition. Dahil yung intuition, direct message yan from the divine. Kaya, kung nagdadasal kayo, na tulungan kayo ng Panginoon, palinawin ang inyong isip, kung alin yung choice kung alin yung option na kukunin ninyo or gagawin ninyo, no? Make sure that you listen to what your intuition is telling you. Dahil dyan papasok ang kasagutan sa'yo, sa inyong mga dasal, no? Kaya pakinggan ninyo kung ano ang inyong bulong ng intuition so that
marinig ninyo kung ano yung gabay ng Panginoon sa inyo, maturuan kayo, magabayan kayo kung alin yung kailangan ninyong i-prioritize, kung alin ang kailangan ninyong simulan na, no? So, good luck to that. Tignan natin ano pa. Ayan, speaking of enlightenment at gabay, ito, yung starfish represents guidance. That represents enlightenment, clarity, no? So, definitely, Aries, siguro talaga, ang iba sa inyo nagdadasal ng enlightenment, ng clarity. Kaya talagang papadalhan kayo ng enlightenment at clarity para magabayan kayo, no? Ng divine universe dito, Aries. What else? We have, ito yung parang steering wheel ng barko, no? Kaya, Aries, parang this is the path, no? Path of life. So, maaring yan ang pinag-iisipan talaga ninyo. Which path are you going to take? Which option you're going to choose? Diba? Kung alin, kasi maaari talaga na meron dalawang options kayo dito na yung parang pinag-iisipan ninyo kung alin doon sa dalawang yon ang gagawin ninyo sa ngayon. Kaya, napakaganda nito dahil meron kayong pinagpipilian. Ibig sabihin, nakapag-isip kayo ng iba't ibang klaseng plano. Diba? Kaya ngayon, namimili kayo kung aling direction, no, ang kukunin ninyo. So, that is really beautiful. So, tingnan natin ano pa. Peace. Wow. Peace sign. Ayan. So, you are going to find the element of peace, Aries. So, it feels like you would be able to find out, no, kung ano talaga yung decision na kukunin ninyo. Or kung ano ang maging decision ninyo dito sa path na pagpipilian ninyo. Kaya magkakaroon kayo ng peace of mind na. So, good luck, Aries. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Maraming salamat po sa inyong pag-suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong muling pagbisita rito. At kung bago po kayo rito, Leo, welcome po kayo, no? At maraming salamat din sa inyong pagbisita sa ating channel. Ito po pala ang inyong daily messages reading for September 1st, no? September 1st na, napakabilis ng araw. At general reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kuha muna tayo ng mga trinkets, no? Tingnan natin kung ano mga paunang mensahe sa inyo. We have owl, ayan. So, yung owl naman, this is about change, this is about transformation, intuition, yung ganon. Kaya, maaring imbitasyon ito sa inyo ng Divine Universe, no? Na lagi kayong mag-tune in sa iyong intuition dahil ginagabayan kayo lagi. Lalo pat merong mga napipintong pagbabago sa buhay ninyo around this time, Leo. Kaya napaka-importanteng lagi kayong nakikinig sa iyong intuition so that you will be divinely guided. Okay? So, we also have G-Clef. Ayan, napakaganda rin ito because this is about new beginnings, no? Positive change, tranquility, peace. Ayan. So, parang kahit alam mong maraming transformation ang maaaring mangyari sa buhay ninyo sa ngayon, dahil ginagabayan kayo ng Divine Universe, you know, you will be able to find peace and tranquility pa rin kahit may mga transition, no, na mangyayari sa buhay ninyo. Kahit may mga shifts na mangyayari, parang it's not going to bother you or parang hindi siya abala sa inyo, no, sa ginagawa ninyo lagi, no? Kasi may pagbabago rito, di ba? May pagbabago. So, kahit merong mga pagbabagong mangyayari sa ibang parte ng buhay ninyo, parang easy peasy lang din ang pagta-transition ninyo or yung adjustment period ninyo doon sa mga bagay na magbabago. We have bicycle. Ayan. So, this, signify hard work, no? So, maaring maaring marami kayong gagawin ngayon that requires you hard work, no? That requires hard work. So, good luck to that. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for Leo. We have strength. Ayan. You need or you may need your inner strength and courage dito.
Dahil siguro sa maraming pagbabago na mangyayari sa buhay ninyo, kailangan ninyo ng iba yung tatag ng loob, tibay ng dibdib, kumbaga, no? Para malampasan ninyo or makayanan ninyo ang mga pagbabagong ito. Kasi maaaring hindi lang ito isang parte ng buhay ninyo na magkakaroon ng transition, kaya medyo para sa iba siguro it might be challenging, no, Leo? Kaya naman tutulungan ka dito ng Divine Universe to activate your inner strength and your courage nito para makayanan mo ang transition. What else? We have 9 of Cups. Wow! Maaaring yung mga positive changes na to is linked to your wish or dreams, diba? Kasi si 9 of Cups, this is a wish fulfillment energy, Leo. So, yung pangarap ninyo that is coming to fruition sa ngayon, maybe yan ang pagsisimulan ng malaking pagbabago sa buhay ninyo. And this is the time for happiness as well, Leo. No? So, maaaring merong kasamang pagbabago dito in terms of your relationships, no? Maaaring meron ditong leveling up of your commitment with your person, no? Maaaring isa yan sa mga mangyayaring pagbabago sa iba sa inyo, Leo. So, good luck. Ace of Pentacles, new beginning energy. Ayan. So, napakaganda, napakaganda. Maaring yung wealth, no? Because this signifies wealth, this signifies abundance and prosperity, no? This is a new beginning in your finances. Fresh start. Bagong magbabago, no? Ang landscape ng inyong finances dito, Leo, no? At magsisimula yan dito sa mga financial blessings na parating, no? At you know what, maaari din na yung abundance na yan, yung prosperity, that is that is your wish, no? Na maaring mag-manifest talaga sa ngayon, no? Si Ace of Pentacles naman, maaring yung kaperahan na to will be coming from different sources, no? Hindi lang sa iisa. Kasi maaring yan ay inheritance, maaring yan ay windfall, maaring yan ay lottery win or winning sa kung ano mang game of chance. Maaari din na this is financial gift, no? Na ibibigay sa inyo ng ibang tao. It could also be a financial opportunity like bagong trabaho or additional na trabaho, additional source of income, no? New business opportunity, new career, yung mga ganon, Leo. Kaya maaaring magsasabay-sabayan or maaari din na isa or dalawa lang, no? Sa mga financial opportunity na yan ang maaaring dumating sa inyo. But definitely, it is going to create a positive change dito sa buhay ninyo, lalong-lalo na sa pangkaperahan, no? There is also relocation, no? Related to this energy. Kaya maaaring ay iba sa inyo magmamigrate siguro, maglilipat ng bahay, maglilipat ng opisina or trabaho, yung mga ganon. So, good luck, Leo, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Have a night. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 1st. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa ating channel. At kung bago po kayo rito, welcome po. At salamat din po sa inyong pagbisita. General reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. Tingnan natin kung ano ang ganap for Sagittarius, or before tayo mag-pull ng card, kung muna tayo ng trinkets, tingnan natin ang mga paunang mensahe sa inyo. We have Stingray. Ayan, this is about adaptability and change. Kaya, most likely, may mga pagbabagong magaganap sa buhay ninyo around this time, Sagittarius. But, don't worry, because you would be able to easily adapt to the changes na mangyayari, no? We also have the key. Napakaganda kasi para nasa inyong mga kamay ngayon ang susi, no? Para sa pagbubukas ng inyong ng sarili ninyo para sa mga bagong opportunities and possibilities na maaring mag-reveal itself sa inyo sa ngayon. We also have the steering wheel ito ng ng ship, no?
So, this represents path of life. So, maaring may mga ibang direksyon ngayon, no? Sa buhay ninyo na gusto ninyong tahakin or maaring kino-consider ninyo, maaring yan ay career path, no? Na pinag-iisipan siguro ninyo na gusto ninyong mag-change, no? Ng career path. So, maaring isa yan sa mga path of life na gusto ninyong i-considera around this time. Maari din na ang iba sa inyo nagbabalak ng mag-asawa, no? Yun din ang aking napipick up dyan for some of you. So, kuha tayo ng isa pang card naman. We have the star energy. Ayan. So, this is such a beautiful energy, you know? This is a wish fulfillment energy, Sagittarius. Kaya, watch out, no? Dahil may mga magagandang blessings na parating sa inyo ngayon na manggagaling sa divine, no? Isa na dyan yung pag-fulfill ng isa sa mga wish ninyo, no? Kung ano man yung mga pinaka top of the list siguro ninyo na wish, yun ang maaaring dumating. Yun ang maaaring mag-manifest sa buhay ninyo around this time, Sagittarius. Kaya napakaganda. This is also about new blessings, new hope, new path, no? New path na magbubukas para sa inyo. And meron din tayong different direction na kino-consider ninyo sa ngayon, diba? Kaya maaaring yung bagong path na to na magbubukas sa inyo is that one. So, maaaring ganon. Or kasi maraming possibilities ngayon na maaaring pumasok din sa inyo, Sagittarius, sa ngayon. Kaya, maybe, you know, for sure, siguro, you will be led to the path, to the right path na that you need to tread around this time, Sagittarius, no? Kasi parang ang energy na napipick up ko dito, iniilawan na ng divine universe ang path na dapat ninyong puntahan. Parang may mga pangyayari doon na that will steer you towards that path na kung saan man kayo dapat pumunta, no? So, what else? We have Wheel of Fortune. Yay! Umuulan ng swerte sa inyo, Sagittarius, sa araw na ito or around this time, no? Uulan talaga ng swerte sa inyo. Good luck and good fortune are on your side ngayon with the wheel. And meron tayong star. So, definitely, parang kung ano man ngayon ang mga pangyayari sa buhay ninyo that is divinely orchestrated and talagang ginagabayan kayo ng Panginoon papunta dyan sa mga endeavor na yan, sa mga new path na dapat ninyong tahakin around this time. Ito na yung pagkakataon ninyo ngayon na yung iikot na ngayon ang iikot na ngayon ang buhay ninyo. Kasi maaaring in the past, lagi kayong nasa side ng may problema, ng challenges, yung hindi na kayo makausad-usad sa buhay, no? Maaaring gano'n ang nararanasan ng iba sa inyo, Sagittarius. But with the coming of the Wheel of Fortune and the Star Energy, talagang ngayon, parang ginagabayan kayo ng Panginoon dito para ikutin ang buhay ninyo at idala kayo doon sa punto kung saan doon kayo dapat naman na mailagay, no? Doon sa maswerte, magaan ang pamumuhay, stress-free, walang problema, yung ganon. Yung parang ito yung swerte ninyong pagkakataon. Kaya napakaganda nito kasi iikot ang buhay ninyo for the better, no? There is going to be positive changes happening sa buhay ninyo, Sagittarius, around this time, no? At this is full of surprises. Maraming sorpresang parating na mga pangyayari na hindi ninyo sukat akalain, mga pangyayari na hindi ninyo inaasahan, but it's gonna happen, no? And we have Death Energy. Tignan mo, lahat sila major arcana, Sagittarius. And that means, you know, that there are major events, no? Major life events na mangyayari dito that is going to have a great impact sa buhay ninyo. So, yung mga pagbabagong ito, no, sa buhay ninyo ay talagang parang, maaaring parang major overhaul ng buhay ninyo. Kasi, maaaring lahat ay gagalaw, lahat ay magkakaroon siguro ng malaking pagbabago dito, Sagittarius, sa buhay ninyo. And the Death Energy, you know, this is one of my favorites kasi
ano to, major change, no? Major transformation, major change ito sa buhay ninyo. And since we have positive change energy, so ibig sabihin yung malakihan, yung massive, no? Massive change ang maaaring mangyari sa buhay ninyo. Everything is going to create positivity sa buhay ninyo. Yung mga pagbabagong ito, positive change ang hatid sa inyo. So, everything that is for your highest good, yun ang mangyayari. So, sometimes, no, yung change ay hindi komportable para sa ating lahat. Pero, ito, you know, at first, oo, maaaring makaranas kayo ng discomfort. Pero at the end of the day, you are going to be very thankful and grateful na yung mga pagbabagong ito ay nag-unfold sa buhay ninyo ngayon. Kasi kung ano yung hindi na ninyo napapakinabangan, yung anything, no, na it's not for your highest good, you know, yun ang tatanggalin ninyo sa buhay ninyo, no? You will realize na they no longer needed sa buhay ninyo. They are not helping, they are not contributing positively sa soul's growth ninyo, you know. Kaya you are going to decide to let them go, no? I-let go mo na yan, trabaho, career, kahit ano ba man yan, tao, relationship, kahit anumang sitwasyon yan, you know, maglalakas loob ka ngayon na baguhin ang sitwasyon ng buhay ninyo for the better, no, Sag? So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.